Magandang araw mga ka-Plantwin at maligayang pagdating sa Plantwin TV, ang inyong paboritong channel para sa lahat ng bagay tungkol sa mga halaman at pagmamahal sa kalikasan. Ako ang inyong host, si Kuya Win, at ako'y narito upang ibahagi ang mga kamanghamanghang benepisyo ng ilan sa mga pinakasikat na halaman sa ating panahon. Unang-una, tuklasin natin ang epekto ng Calathea o mas kilala sa tawag na prayer plant sa kalusugan at kagandahan sa buhay ng isang tao. Ang prayer plant ay hindi lamang maganda sa ating mga mata, ngunit nagbibigay rin ito ng di malilimutang karanasan sa ating kalusugan sa pamamagitan ng paggalaw ng kanilang mga dahon tuwing gabi. Bibigyan tayo ng diwa, ng kapanatagan at kapayapaan na siyang nagpapalakas sa ating pagtulog. Hindi kataka-taka na tinatawag itong prayer plant, sapagkat sa bawat pagtingin natin sa kagandahan nito ay magsisimula rin tayong magdasal para sa mas mahimbing na pagtulog. Trivia: ang tawag na prayer plant ay nagmula sa paggalaw ng kanilang mga dahon na tila nagdadasal kapag bumababa na ang araw. Gayunpaman, sa kabila ng pangalang ito, ang Calathea ay hindi kaugalian na ginagamit sa mga ritual na panalangin sa relihiyon. At ngayon, tuklasin natin ang taglay na kapangyarihan ng snake plant. Kilala rin ito bilang mother-in-law's tongue. Ngunit, sa kabila ng kakaibang pangalan, ito may napakalaking kontribusyon sa ating kalusugan. Ang snake plant ay isang espesyalistang halaman sa paglilinis ng hangin. Pinapasa ito ang air purifier ng halaman dahil sa kaniyang kakayahan na alisin ang mga nakakalasong kimikal tulad ng formaldehyde at binsin. Kaya sa tuwing makikita natin ang mga matitigas na dahon ng snake plant, hindi lang ito dekorasyon. Ito'y isang maalab na tagapagtanggol ng ating respiratory system. Trivia: kilala rin ito bilang mother-in-law's tongue dahil sa kaniyang mga matitigas na dahon na tila dila ng biyanang babae. Ang pangalang ito ay may kaugnayan sa mga alamat na nag-uugnay sa mga biyanan sa mga bagay na may aspeto ng negatibong kahulugan. At ngayon, tuklasin natin ang ganda at galing ng golden pothos. Hindi lang natin pinapaligaya ang ating mga mata sa kanilang kagandahan, ngunit pati na rin ang ating kalusugan sa pamamagitan ng mas malinis na hangin. Ang golden pothos ay isa sa pinakamatagal at pinakamatibay na halaman na maaring mabuhay sa loob ng mga tahanan. Ilan sa mga golden pothos na matatagpuan sa mga universidad at opisina nagpapakitang ang mga ito ay maaaring mabuhay ng ilang dekada. Sumunod sa ating listahan, tuklasin natin ang epekto ng spider plant sa ating kalusugan. Ang spider plant ay kilala rin sa paglilinis ng hangin at may kakayahan itong mag-absorb ng mga nakakalasong kimikal tulad ng formaldehyde at xylene. Sa pamamagitan ng pag-aalaga ng spider plant, hindi lang tayo nagkakaroon ng mas malinis na hangin sa ating paligid, ngunit pati na rin ng mas malusog na pamumuhay. Trivia: madaling mabuhay at palakihin ang spider plant.
Kaya ito ay isa sa pinakapopular na halaman sa mga bagong nag-uumpisang plantito at plantita. Sa katunayan, ang spider plant ay isa sa mga halamang maaaring magsimula ng koleksyon ng mga halaman dahil sa kanyang kakayahan na mabilis na magparami. At sumunod, tuklasin natin ang kalagahan at benepisyo ng Syngonium, isang popular na halaman sa Pilipinas. Kilala rin ito bilang arrowhead plant dahil sa hugis ng kanyang mga dahon. Ang Syngonium ay hindi lamang nagbibigay ng kagandahan sa ating mga tahanan, ngunit ang kanilang kakayahan na mag-absorb ng mga nakakalasong kimikal ay isa rin sa mga hinahangaan nito. Sa bawat pagtatangkilik natin sa Syngonium, hindi lamang tayo nagpapalitaw ng ating pagmamahal sa mga halaman, ngunit pati na rin ang ating pag-aalaga sa ating kalusugan at sa kapaligiran. Trivia: isa itong popular na halaman sa Pilipinas at kilala rin bilang arrowhead plant dahil sa hugis ng kanyang mga dahon. Ngunit kakaiba sa popular na paniniwala, ang Syngonium ay hindi lamang paboritong halaman ng mga plantito at plantita, kundi ito rin ay ginagamit sa iba't ibang larangan ng medisina at ritual. Sumunod na sa ating listahan, tuklasin natin ang Monstera. Isa itong halaman na nagbibigay ng kakaibang ganda sa anumang espasyo. Ngunit ang kanilang kakayahan na mag-absorb ng carbon dioxide at magpalabas ng oxygen ay hindi dapat baliwalain. Sa pag-akyat ng Monstera sa ating mga tahanan, hindi lamang ito nagbibigay ng natural na ganda, kundi pati na rin ang malaking tulong sa ating respiratory system. Trivia: kilala rin ito bilang Swiss cheese plant dahil sa mga butas-butas sa kanyang mga dahon na tila kiso. Ang Monstera ay hindi lamang isang halamang dekoratibo, ngunit ito rin ay may mga gamit sa industriya ng pag-aaral ng mga halaman dahil sa kanyang kakaibang katangian. At huli sa ating listahan, tuklasin natin ang ganda at kapangyarihan ng Aglaonema. Isa itong halaman na may iba't ibang uri at kulay. Ngunit ang kanilang kakayahan na mag-alis ng nakakalasong kimikal sa hangin ay hindi nagbabago sa pamamagitan ng pag-aalaga ng Aglaonema. Hindi lamang natin pinapaligaya ang ating mga mata sa kanilang kagandahan, ngunit pati na rin ang ating kalusugan sa pamamagitan ng mas malinis na hangin. Trivia: ang Aglaonema ay isa sa mga halamang may iba't ibang kulay na maaaring magpapakita ng iba't ibang emosyon sa pamamagitan ng pagbabago ng kulay ng kanilang mga dahon. Ang mga tuntunin ng Feng Shui ay nagsasabi na ang mga kulay ng Aglaonema ay maaaring nagdudulot ng positibong enerhiya sa isang tahanan. Mga kaplantwin, sa bawat pag-aalaga natin sa mga halamang ito, tayo'y hindi lamang nagiging mga tagapagtangkilik ng kagandahan, kundi pati na rin tagapagtanggol ng ating kalusugan at kapaligiran. Kaya't sama-sama tayong magtanim, alagaan at tangkilikin ang kagandahan at benepisyo ng mga halamang ito. Hanggang sa muli mga kaplantwin!